Tayo po'y mag-umpisa na sa ating pananambahan. Tayo po'y tumayong lahat. Hiling ko si Brad Kervin. Pangunahan tayo sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Kataas-taasan naming Diyos na makapangyarihan at banal, dakila sa lahat. Ang aming soberanong Diyos na nagtakda ng lahat ng bagay at nagpapangyari ng lahat na itinakda ayon lamang po sa matalino niyong kapasyahan at minagaling ng inyong kalooban. Kami po muli ay humaharap sa inyong luklukan ng biyaya at kaawaan. Kami humihingi ng paglilinis. Ihanda niyo po ang aming mga puso, Panginoon Diyos, upang kami ay maging karapat-dapat na maghandog ng papuri at parangal sa inyo. Kayo aming dakilain at luwalhatiin, Panginoon Diyos. Sa lahat ng inyong mga gawa, kami po ay nagpapasalamat at aming na-appreciate lahat ng bagay na inyo pong ipinagkakaloob sa amin. Sa pag-provide ng aming mga pangangailangan, sa mga provisyon, sa mga pagkain araw-araw, Panginoon Diyos, at sa mga pagpapala sa mga naghahanap buhay, Panginoon Diyos. At maging sa aming spiritual na pangangailangan, Panginoon Diyos, patuloy niyong igawad sa amin, Panginoon Diyos, na palagi naming makita ang aming pangangailangan sa aming Panginoong Diyos. At kami dukha sa inyong harapan at maintindihan namin palagi na wala kaming magagawa sa aming mga sarili. Dalangin namin, Panginoon Diyos, na patuloy niyong lagyan ng takot ang aming mga puso at huwag itong mawala, Panginoon Diyos. Lagi niyo po kaming paalalahanan patungkol sa aming mga tungkulin, sa aming mga gawain, Panginoon Diyos. Patawad sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanang nagagawa laban sa inyo, Panginoon Diyos, sa kahinaan ng aming mga laman, Panginoon Diyos, at sa mga bagay na sa mga tungkulin na hindi namin nagagampanan, Panginoon Diyos. Inyo po itong ipakilala sa amin, ipakita niyo po sa amin, Panginoon Diyos. At kayo po magpuno sa aming mga pagkukulang, sapagkat sa amin ay walang nananahang mabuti. Hindi po namin kayang gawin ito kung hindi po kikilos ang banal na Espiritu sa aming mga puso, Panginoon Diyos. At dalangin namin na sa bawat mga pagsubok sa aming mga buhay, may kaakibat na aral at itinuturo po kayo sa aming Panginoon Diyos. At ito'y aming mahagip at kilalanin namin, Panginoon Diyos, na ito po'y parte ng inyong pagtuturo sa amin, Panginoon Diyos. Dalisayin niyo pa po ang aming pananampalataya, Panginoon Diyos. Inyo po itong subukin, Panginoon Diyos. At kami maging parang dalisay na ginto na kumikinang, Panginoon Diyos. At kami, Panginoon Diyos, ay makapagpatuloy na kayo ay aming mapaglingkuran hanggang sa huling oras namin dito sa lupa, Panginoon Diyos, o hanggang sa pagbalik ng aming Panginoon sa Kristo. At naway kami masumpungan na gumagawa ng tapat sa aming tungkulin, Panginoon Diyos. Revive niyo po ang simbahan dito sa San Pablo, maging sa mga fellowshipping churches, Panginoon Diyos. Patuloy niyo pong i-preserve ang mga simbahang nananatili at tumatayo sa tamang aral, Panginoon Diyos. At kami patuloy niyong gamitin bilang kasangkapan, Panginoon Diyos, na mahanap pa ang mga ligaw na tupa, Panginoon Diyos. Kami po ay dumadalangin muli sa banal na Espiritu na kami pangunahan sa pananambahang ito at bigyan kami ng kaunawaan, buksan ng aming mga puso at isipan at mahagip namin ang inyong mensahe sa mga oras na ito, Panginoon Diyos. Dinadalangin namin ang iba pang mga simbahan na nagkakatipon sa mga oras na ito. Naway puspusin niyo po ang bawat isa ng banal na inyong banal na Espiritu at upang kami ay mga kaisa na
handog sa inyo ng papuri pasasalamat, Panginoon Diyos. At amin ding inaalala ang aming mga kapatiran, aming mga karamdaman, patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan upang mapagtiisan ang karamdamang ang kanilang kalalagayan, Panginoon Diyos. At ito'y maging pagpapala sa kanila at maging kasangkapan upang kayo ay pagtiwalaan pa, Panginoon Diyos. At hindi ito maging hadlang sa kanilang paglilingkod, Panginoon Diyos. Muli, Panginoon Diyos, ito'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming Panginoon, tagapagligtas. Ito po muli ang aming papuri pasasalamat. Amen. Amen. Please be seated. Please open your hymnals on page 263, My Savior's Love. 263, My Savior's Love. Awitin po natin lahat ng stanzas. On the first stanza, sing. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned and clean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior love for me. 2. For me it was in the garden, he prayed not my will but thine. He had no tears for his own grief, but sweet drops of blood for mine. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. 3. In pity, angels beheld him. It came from the world of light to comfort him in the sorrows he bore for my soul that night. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. 4. He took my sins and my sorrows, he made them very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior love for me. Last stanza. When we the ransom in glory, His face at last I'll see, wilt be my joy through the ages to sing of His love for me. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Amen. Isa pa pong awitin sa page 22, I Belong to the King.
Page 22. On the first stanza, sing. I belong to the King, I'm a child of His love. I shall dwell in His palace so fair. For He tell of His bliss in the heavens above, and His children His splendor shall share. I belong to the King, I'm a child of His love, and He never forsaketh His own. He will call me someday to His palace above. I shall dwell by His glorified throne. 2. I belong to the King, and He loves me, I know, for His mercy and kindness so free are unchangingly mine wheresoever I go, and His refuge shall take in His flight. On the chorus. I belong to the King, I'm a child of His love, and He never forsaketh His own. He will call me someday to His palace above. I shall dwell by His glorified throne. Last stanza. I belong to the King, and His promise is sure that we shall be gathered at last in His kingdom above by a laughter so pure, when this life with its trials so it's past. On the chorus. I belong to the King, I'm a child of His love, and He never forsaketh His own. He will call me someday to His palace above. I shall dwell by His glorified throne. Amen. Dumako po tayo sa ating scripture reading. Tumayo po tayong lahat. Tawagin po natin si Brad Alex. Mabiyayang hapon po mga kapatid. Buksan po natin ating Bible sa Matthew chapter 27. Matthew 27, babasahin ko po mula sa verse 33. Sa King James Version. Verse 33, And when they were come unto a place called Golgotha, that is to say, a place of a skull, they gave Him vinegar to drink, mingled with gall, and when He had tasted thereof, He would not drink. And they crucified Him, and parted His garments, casting lots, that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet. They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots. And sitting down, they watched Him there, and set up over His head His accusation written, This is Jesus, the King of the Jews. Then were there 2 thieves crucified with Him, one on the right hand, and another on the left. And they that passed by reviled Him, wagging their heads, and saying, Thou that destroyest the temple, and buildest it in 3 days, save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross. Likewise also the chief priests mocking Him, with the scribes and elders, and said, He save others, Himself He cannot save. If He be the King of Israel,
let him now come down from the cross, and we will believe him. And he trusted in God, let him deliver him now, if he will have him, for he said, I am the Son of God. The thieves also, which were crucified with him, cast the same in his teeth. Now from the 6th hour there was darkness over all the land unto the 9th hour. And about the 9th hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? That is to say, my God, why hast thou forsaken me? For some of them that stood there, when they heard it, said, This man called for Elias. And straightway one of them ran and took a sponge and filled it with vinegar and put it on a reed and gave it to him to drink. The rest said, let us see whether Elias will come to save him. Jesus, when he had cried again in a loud voice, yielded up the ghost. And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent. And the graves were opened, and many bodies of the saints which slept arose, and came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many. Now when the centurion and they that were with him watching Jesus saw the earthquake, and those things that were done, and feared greatly, saying, Truly this was the Son of God. And many women were there beholding afar off, which followed Jesus from Galilee, ministering unto him, among which was Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joseph, and the mother of Zebedee's children. When the even was come, there came a rich man of Arimathea, named Joseph, who also himself was Jesus' disciple. He went to Pilate and begged the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to be delivered. And when Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth, and laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock. And he rolled a great stone to the door of the sepulchre, and departed. And there was Mary Magdalene and the other Mary, sitting over against the sepulchre. Now the next day that followed the day of the preparation, the chief priests and Pharisees came together unto Pilate, saying, Sir, we remember that deceiver said, While he was yet alive, after 3 days, I will rise again. Command therefore that the sepulchre may be sure until the 3rd day, lest his disciples come by night and steal him away, and say unto the people, He is risen from the dead. So the last error shall be worse than the first. Pilate said unto them, Ye have a watch. Go your way, make it as sure as ye can. Last verse. So they went and made the sepulchre sure, sealing the stone and setting a watch. Amen. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Please be seated. Mawit po tayong muli bago po tayo dumako sa pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Buksan po natin muli ang ating mga hymn book sa song number 68. 68. It is well in my soul. On the first stanza, ready, sing. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my God thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. 2.
Though Satan should balk me, though trial should come, let this bliss assurance control that Christ has regarded my helpless estate and has shed with his love for my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. 3. My sin is the bliss of this glorious day of mine. Since sin not depart, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Last stanza. And Lord, has the day when the faith shall be sight, the cloud be rolled back as a scroll. The triumph shall round, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. On the chorus. It is well with my soul. It is well with my soul. Amen. Purihin po ang Panginoon. Dumako na po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tawagin po natin ang ating pastor, Pastor Norman Millares. Magandang hapon, mga kapatid. Sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, buksan natin ang ating mga Bible. 1 John chapter 1. Tayo po ay tumayo muli. 1 John chapter 1. Ating basahin ang verse number 9. Bilang ating teksto, ganito ang sabi, King James Version, English. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. May God bless the reading of His Word. Is it wrong for a child of God to confess his sins and ask God for forgiveness? Yan po ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon pong hapon. Tayo po ay muling dumulog sa Diyos sa panalangin.
luwalhati, karangalan at kapurihan ang patuloy naming inaalay at iniandog sa inyo, Diyos, kasama ang aming pasasalamat. Nawang pananambang ito, Diyos, ay maging katanggap-tanggap. Muli, humingi kami ng tawad sa aming mga kasalanan. Gawin niyo po kaming karapat-dapat. At sa pagtunghay namin ng iyong mga salita, gawin niyo po itong pagpapala sa amin. Makita po namin, O Diyos, muli ang aming kalalagayan sa salamin ng iyong mga salita at maintindihan namin ng maliwanag ang kalooban niyo para sa aming buhay at turuan niyo kami, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga aral po ninyo at yan po ay aming maipamuhay. Gabayan nawa kami ng iyong banal na Espiritu, O Diyos. Dingin niyo po ang aming mga dalangin, ang aming mga kahilingan at karaingan. Mahabag kayo lagi sa amin. Ang lahat na ito aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat. Please be seated. Nais ko pong bago natin ito ipaliwanag, nais ko pong basahin natin yung 1 John chapter 4 verse 1. Magtataka kayo bakit yung title ng ating mensahe ay parang controversial, parang intriguing. Kailangan pa ba ang isang anak ng Diyos pagka siya'y nagkasala ay humingi ng tawad sa Diyos? Bakit hindi ba kailangan? Alam nyo kasi, kaya natin na itanong yan, marami hong nagtuturo ng maling katuruan, maling aral. At dito nyo makikita sa pagpapatuloy din ng ating mga tinalakay sa nakalipas na linggo na hindi talaga lahat ng nagpapahayag ng pananampalataya kay Kristo ay saved. Kaya nga, mahigpit na tinagubilin ni Apostle John itong utos sa 1 John 4:1 na sabi niya, Beloved, believe not every spirit, but try or test the spirits whether they are of God. Hindi yung lahat ng spirit ay nagmumula sa Diyos. Kaya kailangan i-test. At ang dahilan, sabi ni John, because many false prophets are gone out into the world. Ayan na nga. Tingnan nyo sa time ni John, naobserbahan niya na maraming false prophets sa kanyang panahon. Lalo na ngayon sa ating panahon. Naku po, napakadami ng mga bulaang mangangaral, mga bulaang pastor na mga nagtuturo. Kaya bulaan kasi nagtuturo ng kabulaanan. Pero nagke-claim yun, sila'y sumampalataya na kay Jesus Christ. Nagke-claim sila na sila ay saved. Nagke-claim sila na sigurado na pag sila'y namatay, sa heaven sila. Masyadong confident sila na sa langit sila pupunta pagka namatay. O kaya pag dumating si Jesus Christ, kasama sila sa mga kukunin. Katulad nitong taong ito, hindi ko nababanggitin yung pangalan niya. Sabi niya, ang importante, binayaran na ni Kristo ang kasalanan ko. At naranasan ko ang bagong kapanganakan through gospel preaching. And I know that God chosen me before the world was. Saved by grace, cleansed by the blood, sanctified by the Spirit, because my God is a sovereign God. You see? Kumpiyansa, very confident ang taong ito. Nakabilang siya sa mga hinirang ng Diyos, na siya ay saved, na siya ay pinili ng Diyos, na siya nakaranas ng kapanganakan muli. At wala siyang duda sa kanyang sarili. Ganyan siya ka-confident. Gaya ng napaliwanag natin, mga kapatid, ang pananampalataya is not just a mere intellectual assent to truth. Faith is an active principle of life. Again, may I quote yung sinabi ni Brother Pink. Sabi niya, something more than believing, quote and unquote, is necessary to salvation. A heart that is still in rebellion against God cannot savingly believe. It must first be broken. Ganon din po, ang isang preacher
noong early 19th century, si Martin Lloyd Jones, sabi niya, there is the danger of trusting your faith instead of Christ. That is true. Tulad nitong taong ito, hindi naman kay Kristo siya nagtitiwala sa sarili niya eh. Sa pananampalataya niya kay Kristo. Yan ang danger. Maraming ganyan. So tuloy kong basa. There is the danger of trusting your faith instead of Christ. Of trusting your belief without really becoming regenerate. You see? It is a terrible possibility. There are people who have been brought up in a Christian home and atmosphere who have always heard these things and in a sense have always accepted them and have always believed and said the right things. But still, they may not be Christians. Hindi lang ho ako nag-iisa sa ganitong paniniwala. O maski si Martin Lloyd Jones, Arthur Pink, at marami pa ho. Yan ang problema eh. Kasi, itong taong ito na nagsasabing elect daw siya, chosen of God, at sigurado siya na siya ay saved, basahin ko sa inyo yung kanyang sinabi. No? Meron siyang paniniwala tungkol sa confession of sins. Hindi na raw kailangan na i-confess ang sins pag nagkasala ang isang believer in Christ. Hindi na kailangan ng paulit-ulit na paghingi ng tawad. Nabasa ko to doon sa, di ba si Pastor Orly Porto nag-live, may nag-comment. Yun yung taong ito. Sabi niya, ewan ko mga kapatid, puro tanong to eh. Hindi ko alam kung siya'y nagtatanong kasi gusto niyang malaman ng katotohanan. O siya'y nagtatanong, gusto niyang mang-intriga. At gusto niyang i-insinuate yung kanyang sariling paniniwala. Yan. Parang naghahamon ng discussion eh. Gusto ko sanang sagutin eh. Hindi na lang, ayoko nang sumagot dyan sa, hindi kasi proper venue ang social media eh, para sa ganyang discussion. Ayoko na. Dala na ako dyan eh. At saka masakit sa daliri at masakit sa mata. Ang mahabang discussion. Gusto ko harapan. Yan. Ito kasing taong ito, hinamon ko na ng harapan to eh, ayaw na mahumarap eh. Kasi meron siyang sinasabing laban sa akin, patalikod. At meron din siyang sinasabi laban kay Pastor Porto. Yun. Hindi niya alam na alam ko na meron siyang sinasabi laban sa akin. Kasi sinabi niya yan sa isang pastor. Di nag-message silang dalawa, no? Tapos itong pastor na kausap niya, kilala ko. At ibinato niya sa akin yung naging conversation nilang dalawa. Yeah. Nung nakita ko yon, minessage ko yung taong ito, sabi ko, Brad, may laban ka pala sa akin. Pwede ba tayong mag-usap? Para malaman ko, ano ba yung laban mo sa akin at kay Pastor Porto? Ang sagot niya sa amin, o sa akin, hindi na kailangan. Wala naman akong ginawa sa inyo na masama. Yan. Wala Binato ko yung mga messages niya. Hindi ba galing sa iyo yan? Hindi na sumagot. Akala niya, hindi niya alam yung... Akala niya na hindi ko alam na tinitira niya ako patalikod. Sabi ko, mag-usap tayo. Pinipilit ko talaga yun. Hindi ko pa sinasabi na may alam ako eh. Sabi ko, mag-usap tayo. Ano bang laban mo? Mas maganda mag-usap tayong dalawa. Ayaw talaga. Talagang pinipilit ko, mas maganda mag-usap tayo, harap tayo. Yeah. Paliwanag mo sa amin, ano ba yung laban mo? Wala akong sinasabi, wala akong kasalanan. Yeah. Binato ko na yung messages niya. O di ba, sa iyo galing yan? Ang haba. Nakaw, talaga namang binakbakan ako ng binakbakan eh. O ano ng mga pinagsasasabi. Hindi na sumagot. Ito sabi niya, nung nag-comment siya habang nag-preach si Pastor Porto. Siguro si Pastor Porto, sa preaching niya, may sinabing ang mga Kristiyano, hingin ng tawad, sa Panginoon. Something like that. Sabi niya, so,
kailangan pala, sa tuwing tayo'y magkakasala, kailangan humingi ng tawad. At kapag hindi nakahingi ng tawad, masasabi ba na hindi na anak ng Diyos? At kung paulit-ulit tayong hihingi ng tawad, ibig sabihin, hindi lahat ng kasalanan ay napatawad na sa atin ng Diyos. Nasaan ang salitang justification? Kakatalakay lang natin ng justification anong nabasa ko yan Itong taong ito hindi naiintindihan kung ano ibig sabihin ng justification. Naipaliwanag na natin yan mga kapatid. So sabi niya, nasaan ang salitang justification ng Panginoon sa atin? Lumalabas pa din na ang kaligtasan natin nakabase sa paghingi ng tawad. Ayan. Kita nyo? Kasi yung ganitong argumento mga kapatid, yung ganitong paniniwala at katuruan, meron ding nagtuturo na mga sovereign gracer. Yes! Itinuturo nila yan na hindi na raw kailangan mag-confess ng sins. Kasi napatawad na raw ni Kristo. Minsan lang daw yun. Kaya hindi na paulit-ulit na hingi ng tawad. May nagtuturong ganyan. Sad to say, sa hanay ng mga Sovereign Grace Landmark Baptist. Biro mo yan? Kaya yan po ang ating tatalakayin. Kung tama ba yan? Iisa-isay natin yan mga kapatid. Tingnan natin. At yan makikita natin na hindi lahat ng nagbibilib kay Jesus Christ ay saved. Kasi heresy ito Heresy po ito. At itong taong ito, bilib sa sarili niya, sa paniniwala niya, na siya ay ligtas. Yan ang isang example mga kapatid na sinasabi ko sa inyo. No? Paniwala niya, regenerate siya. Pero yung turo niya, hindi ganyan ang turo ng isang taong regenerate. Hindi pa yan pastor Hindi siya pastor. Pero kung umasta, akala mo, mas marunong pa sa mga pastor. Akala mo, alam niya na ang lahat. Mahilig siya mag-comment pero pagka hinamon mo naman ang harapan, ayaw humarap. Yan ang mahirap dyan ayaw ko naman mag-discussion sa social media. So, isa-isa natin. Objection number 1. So, kailangan pala, sa tuwing tayo ay magkakasala, kailangan humingi ng tawad? Anong sagot natin? Ang sagot ko dyan bakit? Ibig ba niyang sabihin, hindi na kailangan? Sino nagsabi sa kanya na hindi na kailangan? Kapag ang isang anak ng Diyos ay nagkasala laban sa Diyos, hindi niya na kailangan humingi ng tawad. Saan niya nabasa sa Biblia yon? Pag kami nagkaharap, tatanungin ko siya saan mo nabasa? May mababasa ka bang talata sa Biblia na nagsasabi na kapag ang isang anak ng Diyos ay nagkasala, hindi niya na kailangan humingi ng tawad? Meron ba? May alam ba kayo? Baka kayo may alam. Sabihin niyo lang sa akin, baka hindi ko pa nababasa yun. Tingnan po natin ang katuruan talaga ng Biblia. I-repeat natin to. Kailangan ba? Tingnan natin mga biblical proof sa Old Testament and then sa New Testament. Sa Old Testament, si David as an example. Ang pinag-uusapan save na, anak na ng Diyos. Si David, servant ng Panginoon yan. Naniniwala tayo si David. Save yun, di ba? Si David, tingnan niyo ang sabi niya in Psalm 32. Tingnan natin mga sinabi ni David. Psalm 32. Psalm 32, tingnan niyo po sa talatang 1. A Psalm of David, Maskil. Sabi ni David, Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Now, ina-acknowledge ni David ang blessedness ng isang taong nagkasala at siya'y mapatawad at matakpan ang kanyang kasalanan. Blessed yan. Verse 2, Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. Verse 3, When I kept silence, my bones waxed all through my roaring all the day long. For day and night thy hand was heavy upon me. Bakit kaya?
My moisture is turned into the drought of summer, Selah. Verse 5. I acknowledged my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Ito ba, nung sinabi ni David, unsaved pa ba siya? Unsaved ba siya o saved na? Kita mo, saved na yan eh. He belongs to God. Pero sabi niya, I acknowledge my sin unto thee. Ano kaya yung sin niya? Ito yung sin niya ng adultery, yung sin ng murder. Diba? In-acknowledge niya, my iniquity have I not hid. Ibig sabihin, kinonfess niya. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Di ba napakaliwanag? Ayan ang example sa Bible. Ito pa, chapter 25. Punta naman tayo sa Psalm 25. Psalm 25. Verse 11. 25:11. Sabi ni David, for thy name's sake, O Lord, pardon mine iniquity, for it is great. You see? Humihingi siya ng tawad. Bakit? Hindi pa ba siya napatawad? Kaya humihingi siya ulit ng tawad? Hindi dahil hindi siya napatawad eh. Maaring may bago na naman siyang nagawang kasalanan, humihingi siya ng tawad sa Diyos. What man is he that feareth the Lord? Him shall he teach in the way that he shall choose. Lalo na yung Psalm 51. Pag binasa yan, tingnan natin mga kapatid. Psalm 51. Lalo na yan, no? Ito ay prayer ni David ng paghingi ng tawad, pag-confess ng kanyang sin dahil sa ginawa niyang kasalanan. Nangalun niya siya. Kinuha niya si Bathsheba, pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba na si Uriah. At itong Psalm 51, yan ang prayer niya, prayer ng pagsisisi. Tingnan natin, verse 1. A Psalm of David, when Nathan the prophet came unto him after he had gone into Bathsheba, have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions, to wash me thoroughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin. 3, for I acknowledge my transgressions. The same dun sa Psalm 32. And my sin is ever before me. Verse 4, against thee only I have sinned, and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest. Verse 5, behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Behold, thou desirest truth in the inward parts, and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Make me to hear joy and gladness, that the bones which thou hast broken may rejoice. Hide thy face from my sins, and blot out all mine iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Ito, hindi na yan pinipray. Hindi naman kasi mawawala ang Holy Spirit eh. Nandiyan naman yan lagi ang Holy Spirit. Nag-grieve ang Holy Spirit. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Then will I teach transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee. Hindi ba sapat na ebidensya yan? Napakaliwanag. Bakit tatanungin, kailangan pa bang humingi ng tawad? Paulit-ulit. Ito. Diba? Ganon din sa Psalm 52. Tingnan natin Psalm 52. Yan.
Psalm, I don't know. I'm sorry. Never mind. Kamali ako ng pagsulat ng verse. Anyway, yung mga talatang binasa na natin mga kapatid, sapat na yan para may pakita natin na, ayan, pag nagkasala, humingi ng tawad, kino-confess ang sins. You see? Nang si David ay nagkasala sa Diyos, nang bilangin niya ang kanyang mga hukbo, nagkasaulit siya eh. Anong ginawa niya? Nung napagtanto niya ang kanyang kasalanan, nung napagtanto niya na mali ang kanyang ginawa, anong ginawa niya? Basahin natin, 2 Samuel chapter 24. Hindi na ito kasalanan ng adultery at murder. Nagkamali si David, inutusan niya si Joab, bilangin yung kanyang hukbo. Natukso siya eh, tinukso siya ni Satanas, bilangin yung kanyang hukbo eh. Eh si Joab, reluctant. Ba't kailangan niyo pang bilangin? Kasi parang lumalabas, walang tiwala si David. Yung kanyang trust para manalo sa gera, yung kanyang confidence, nasa kanyang hukbo. Ever since naman pagka siya lumalaban nagtatagumpay siya dahil sa Diyos hindi naman dahil sa hukbo. Ayun, nawala ng pananampalataya si David. Natukso siya, bilangin yung kanyang hukbo Tingnan natin sa 2 Samuel. 2 Samuel chapter 24, verse 10. And David's heart smote him after he had numbered the people. And David said unto the Lord, I have sinned greatly in that I have done. And now I beseech thee, O Lord, take away the iniquity of thy servant, for I have done very foolishly. You see? Confess siya. Humingi siya ng tawad sa Diyos. Ganon din naman si Solomon. Another example, tingnan natin si Solomon. Tingnan nyo, request ni Solomon sa Diyos para sa bayan ng Diyos. Matapos siyang maging hari. At nung mapagawa yung templo, nanalangin dun si Solomon. Inoffer niya yung temple, nanalangin siya ron. Tingnan nyo isa sa kanyang panalangin. 1 Kings chapter 8. Punta tayo sa 1 Kings chapter 8. In verse 47. Yet, if they shall bethink themselves in the land whither they were carried captives, and repent. Kasi sabi ng Diyos, pag hindi kayo sumunod sa akin, ibibigay ko kayo sa kamay ng inyong mga kaaway. You will be captives. Now, in-anticipate niya ni Solomon, sakali man Panginoon, na ang iyong bayan ay sumuway, hindi nakinig. At ibinigay mo sila sa kamay ng iyong mga kaaway at sila'y naging bihag. Pero, napagtanto nila ang kanilang mga kasalanan, nagrepent sila and make supplication unto thee in the land of them that carried them captive, saying, We have sinned. We have sinned. And have done perversely, we have committed wickedness. Verse 8, and so, itong request niya, return unto thee with all their heart and with all their soul in the land of their enemies, which led them away captive, and pray unto thee toward their land, which thou gavest unto their fathers, the city which thou hast chosen, and the house which I have built for thy name, then hear thou their prayer, and their supplication in heaven, thy dwelling place, and maintain their cause. And forgive your people that have sinned against thee, and all their transgressions wherein they have transgressed against thee, and give them compassion before them who carry them captive, that they may have compassion on them. O di ba yan? Si Solomon pang nag-request, naway patawarin mo sila pag sila ay nag-confess ng kanilang mga kasalanan. Naway ibalik mo sila. Mali ba yun? Na pagka isang Kristiyano ay nagkasala, hihingi ng tawad sa Diyos. Hindi na kailangan. Aliwa-liwanag Hindi lang yan. Nakita na si David, si Daniel.
si Daniel, he made his confession of not only his sins, but also the sins of his fellow men, countrymen, Israel. And then, hiningi niya ang kapatawaran ng Diyos. Basahin natin, Daniel chapter 9. Napakaganda nito, mga kapatid. Medyo mahaba-haba. Basahin natin ang ilan lamang. Daniel chapter 9. Dito po sa verse number 3. Kasi kung talagang discussion babasahin ko lahat yan. Babasahin ko sa kanya. At doon sa mga nagtuturo na hindi na raw kailangan. Sabi dito ni Daniel, "And I set my face unto the Lord God to seek my prayer and supplications with fasting and sackcloth and ashes." Now, alam naman natin mga kapatid, during the time of Daniel, ang Israel were in captivity. Muli, dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos, kasi nasa covenant nila yun na pag sila ay hindi sumunod sa Diyos, hindi sila nakinig sa tinig ng Diyos, talagang ibibigay sila ng Diyos sa kamay ng kanilang mga kaway. Ganun talaga ang banta ng Diyos. Paulit-ulit. Ayan, binigay na sila. Kaya nung time ni Daniel, ang Israel ay under captivity. Pero nangako ang Diyos, after 70 years, ibabalik sila. Pero, kailangan nilang hilingin. Kung nyo natatandaan, sinabi yan doon sa Jeremiah. Diba? Then they will ask and pray for it. Bagamat ordained na makakabalik sila, pero kailangan pa rin nilang mag-pray. At itong si Daniel, isa sa mga naging katuparan ng sinabi ng Diyos na manalangin. Nanalangin si Daniel. At ang kanyang panalangin, i-confess niya ang kanilang mga kasalanan, humingi siya ng tawad sa Diyos. Tuloy natin ang basa. "And I prayed unto the Lord my God, and made my confession, and said, O Lord, the great and dreadful God, keeping the covenant and mercy to them that love Him, and to them that keep His covenants." Look at this, verse 5. "We have sinned." We have sinned. "And have committed iniquity, and have done wickedly, and have rebelled even by departing from thy precepts and from thy judgments. Neither have we hearkened unto thy servants the prophets, which spake in thy name to our kings, our princes, and our fathers, and to all the people of the land." And then, jump tayo dito sa verse number 16. In 15, ayan, sinabi pa niya, "We have sinned and we have done wickedly." Now, 16, "O Lord, according to all thy righteousness, I beseech thee, let thine anger and thy fury be turned away from thy city, Jerusalem, and thy holy mountain, because for our sins and for the iniquities of our fathers, Jerusalem and thy people are become a reproach to all that are about us. Now, therefore, O our God, hear the prayer of thy servant and his supplications, and cause thy face to shine upon thy sanctuary that is desolate for the Lord's sake. O my God, incline thine ear and hear. Open thine eyes and behold our desolations, and the city which is called by thy name, for we do not present our supplications before thee for our righteousness, but for thy great mercies." Last, verse 19. "O Lord, hear. O Lord, forgive." Di ba liwanag? "O Lord, hearken and do, and defer not for thine own sake, O my God, for thy city and thy people are called by thy name." Ang dami niyang example, mga kapatid. Hindi lang yan si David, hindi lang si Solomon, si Daniel, maging si Nehemiah. He made the confession of sin. In Nehemiah chapter 1, verses 6 to 11. Maging si Jeremiah, he made the confession of sin. Jeremiah chapter 14, verses 20 to 22.
Kaya kita niyo yung mga tunay na lingkod ng Diyos, ano? Pagka nakagawa ng kasalanan, nakararamdam ng kahihiyan, At hindi nila matiis na hindi sila hihingi ng tawad sa Diyos. Hindi nila matiis na hindi nila isiwalat at i-confess o kaya aminin ang kanilang mga nagawang kasalanan sa Diyos. Yan ang dapat. Hindi yung itatanong, kailangan pa ba humingi ng tawad? Para bang sinasabi mo, hindi na kailangan. O ngayon, naipakita natin, Old Testament. Baka sabihin naman, ayan Old Testament yan. Noon, ganyan. Hindi na kailangan yan sa New Testament. Ha? O tingnan natin yung prodigal son. Luke chapter 15. Tingnan natin. Ito, New Testament yung prodigal son. Matapos niya mapagtanto yung kanyang kahangalan at mga kasalanang nagawa laban sa kanyang ama, na-realize niya. Tingnan niyo ang kanyang balak, tingnan niyo ang kanyang plano, tingnan niyo ang kanyang gagawin. Luke 15:18. I will arise and go to my father and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. Doon sa tanong na, kailangan pa bang paulit-ulit hingi ng tawad? Ano to? Ba't siya humingi ng tawad? Tandaan nyo tatay niya, father, tawag niya Di anak siya, di ba? Tapos, nire-rehearse niya, yan ang kanyang sasabihin. O yung actual, verse 19. Verse 19, ang binasa natin, 18, tapos 19. And I'm no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. Pinractice niya Pagdating sa verse 20, and he arose, ito na yung actual, and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him. Verse 21, and the son said unto him, kung ano yung ni-rehearse niya, kung ano yung sinabi niya sa sarili niya, ayan, sinabi niya, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet, and bring hither the fatted calf, and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead, and is alive again, he was lost, and is found, and they began to be merry. You see? O anong kagalakan at kasiyahan ng isang ama ng kanyang alibughang anak ay ma-realize ang kanyang kasalanan, nagbabalik sa kanya at humingi ng tawad. Sino hindi matutuwa dyan? Sinong magulang hindi matutuwa dyan? Kaya kung ikaw ay isang makasalanan, sana ma-realize mo yung mga kasalanan, pagkakamali sa Diyos, para makamtan mo ang kapatawaran ng Diyos. Ayan, yan ang gagawin mo. Aminin mo sa Diyos, confess mo sins mo, at ikaw'y patatawarin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo kung ikaw ay magtitiwala o sasampalataya sa kanya. Ngayon, baka sabihin, yan larawan niya ng unsaved, ng unbeliever, na nagbabalik loob sa Diyos. Okay, sige. Unbeliever na, kung unbeliever, hindi pa saved, sige. Kita mo ito nga unbeliever na hindi pa saved May ganyang damdamin. Lalo pa kaya pag anak na ng Diyos. Ay, ibig mo pala sabihin, pag anak na ng Diyos, hindi na kailangan yung tawag, paulit-ulit. Ganon? Dahil ka pa nitong unsaved. Baka ikaw ang unsaved. Hindi ito. Aba, pagka pala naging anak na, at gumawa ng kasalanan, hindi na kailangan humingi ng tawad. Anong katwiran nyo? Di ba dapat damor? Bakit pagka naging anak na ng Diyos, hindi na nagkakasala, hindi na nagkakamali?
Kaya hindi na kailangang humingi ng tawad. At kung magkamali at magkasala, hindi pa rin kailangang humingi ng tawad. Kasi pinatawad din eh. Ganun ba yun? Sino nagturo niyan? Di ba? Ito nga, unsaved oh. Nabagabag. Tapos yung sinasabi mong Kristiyano na, anak na ng Diyos, gumawa ng kasalanan, hindi man lang nabagabag. Kaya hindi na kailangan humingi ng tawad. Payag kayo sa ganun turo. Pero yung taong yun, naniniwala siya, saved siya, Kristiyano siya, anak siya ng Diyos. Bihira. God is my sovereign God pa, ang pinagmamayabang niya. Kita nyo? Makikilala niyo yung tao sa kanyang bunga eh. Masyado siyang confident. Sa sarili niya, saved siya. Sa kanyang pananampalataya, saved. Pero ganun ang turo niya, ganun ang paniniwala niya. Pagka anak na ng Diyos, napatawad na ng Diyos, kaya pagka yan ay gumawa ng kasalanan, hindi na kailangan pa ulit-ulit pang hingi ng tawad. You see? Mali. Another, New Testament, Matthew chapter 6. Nung ang Panginoon ay nagturo ng panalangin. Yan. Paano mananalangin? Matthew chapter 6, verse 12. Tingnan niyo po, isa sa mga dapat ipanalangin. Tandaan niyo, itinuro ito ng Panginoong Hesus sa mga alagad niya. Mga alagad niya na yan, ha? Tinuruan niya mga alagad niya, yung mga apostles, kung papaano mananalangin. Dito po sa Matthew 6, verse 9, after this manner, therefore pray ye, our Father. Ganito, dapat pagka mananalangin. Tawagin mo ang Father na Father. Tawagin mo ang Diyos na Father. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth, as it is in heaven. 11, give us this day our daily bread. Look at this, verse 12. And forgive us our debts, as we forgive our debtors. Sa iba, I think kay Luke, and forgive us our sins. Tingnan natin yun kay Luke. Kay Luke. And forgive us our sins. Let me check. Luke 11:4. Luke 11:4. Verse 3, give us this day, give us day by day our daily bread. Verse 4, and forgive us our sins. For we also forgive everyone that is indebted to us. Parang ito ay conditional forgiveness eh. God will forgive you if you also forgive the sins of others. God will forgive your sins if you also forgive the sins of those who sin against you. You see? Kung hindi na kailangang humingi ulit ng tawad, bakit tinuro? Bakit sinama yan sa prayer and forgive us our sins? Kasama sa prayer eh. Ano to? One-time prayer lang? Pagka na-pray mo na, forgive us our sins, tapos na, wag mo nang ulitin. Ganun ba sabi ni Jesus Christ? One time lang, hingi ng tawad, tapos na yan. Hindi na kailangan. You see? Wala naman sinabing ganyan si Jesus Christ eh. Punta naman tayo sa 1 John chapter 1. 1 John chapter 1. Yung ating teksto kanina. 1 John 1, 8. 1 John 1, 8. Diba sabi, ang objection eh, kailangan pala sa tuwing tayo ay magkakasala, kailangan humingi ng tawad. Oo naman. Kasi nagkakasala pa rin eh.
Bakit ibig sabihin, pagka ikaw na-save na, justified ka na sa iyong mga kasalanan, hindi ka na nagkakasala. Kakasala, di ba? O, pagka nakagawa ka ng kasalanan, ano gagawin mo? Huwag mo i-deny na wala ka ng kasalanan kasi justified ka na. Eh sabi dito, verse 8, if we say that we have no sin, Kristiyano na yan ha, saved na yan ha, justified na yan. By the way, ang kausap dito ni John, mga elect, mga Kristiyano na, mga justified na, mga saved na. Ngayon sabi niya, if we say that we have no sin, o may kasalanan pa eh. Kasi nga nandyan pa yung indwelling sin. Nagkakamali pa rin, nakakagawa ng kasalanan. Minsan nakakasuway sa Diyos. Huwag mo sasabihin wala kang kasalanan. Ayos ka na. Kasi pag sinabi mong we have no sin, eh we deceive ourselves. And the truth is not in us. Wala ka sa katotohanan. So, anong gagawin sa kasalanan? 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O yan, di ba? Huwag mo sabihin, wala ka ng kasalanan. Anong gagawin mo sa kasalanan mo? After na ma-justified ka, nagkasala ka ulit, nagkamali, i-confess. At may promise that He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Inulit verse 10. If we say that we have not sinned, we make Him a liar and His word is not in us. Di ba napakaliwanag niyan? So nasagot na natin yung kanyang tanong na, kailangan pala sa tuwing tayo magkakasala, kailangan humingi ng tawad? Of course! Ay, tanong ko naman sa iyo, bakit hindi ka na ba nagkakasala? At kung aamin kang nagkakasala ka pa rin, kasi pag sinabi mong hindi ka na nagkakasala, wala kang kasalanan, eh sinungaling ka, sabi ni Apostle Paul. O ngayon, umaamin ka, nagkakamali ka pa rin, nagkakasala, anong gagawin mo ngayon sa iyong kasalanan? Hindi ka nahihingi ng tawad? Hindi mo na i-confess? Eh, sala ka dito. Di ba? Dapat i-confess eh. Kasi if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Objection number 2. Sabi niya, at kapag hindi nakahingi ng tawad, masasabi ba na hindi na anak ng Diyos? Wala hong ganyang katuruan sa Bible. Saan niya naman natutunan yun? Na pagka himingi ng tawad, hindi na anak ng Diyos. Sa kanya nabasa yun. Saan niya? Bira itong tao. Palibasa itong taong ito, umayaw doon sa church na dinadaluhan doon kila Pastor Porto. Ewan ko kung may church siya ngayon. Tingin ko wala. Baka gusto niya magtayo ng sarili niyang church. Baka ganun. Umalis doon kila Pastor Porto Nag-observe lang doon ng 6 na buwan. Pagkatapos umalis, pinintasan niya na. Yung church, tiniran niya na ng tinira si Pastor Porto ng patalikod, pati ako. See? Saan kanya natutunan niyang ganyang aral, no? Talaga naman. Now, mga kapatid, ito po ang totoong katuruan ng Biblia. Kasi sabi niya at kapag hindi nakahingi ng tawad, masasabi ba na hindi na anak ng Diyos? Baliktad. Ito ang tunay na katuruan ng aral. Ang tunay na anak ng Diyos ay humihingi ng tawad sa Ama kapag siya ay nagkakasala. Hindi sa hihingi ng tawad dahil hindi na siya naging anak ng Diyos. Mali. Kaya nga humihingi ng tawad kasi nga anak nga siya ng Diyos Kasi ang tunay na anak ng Diyos, pag nagkamali, nagkasala sa Ama, hihingi ng tawad. Naintindihan niyo mga kapatid? At ito ay napatunayan na natin sa mga examples na nabasa natin sa Old at saka New Testament. Maliwanag? Para sa kanya, pag humingi ng tawad, hindi na raw anak ng Diyos Ay baliktad.
Baliktad. Ang tunay na anak ng Diyos, hihingi ng tawad. Kasi nga, anak siya eh. Walang iniwan niya sa atin, di ba? Sa physical na relasyon natin, di ba? Pag nagkasala tayo sa tatay, kasala sa nanay, hingi ng tawad. Tapos pag sa Diyos nagkasala, hindi na kailangan. Ano ba ang klase yan? Objection number 3. Sabi niya, at kung paulit-ulit tayong hihingi ng tawad, ibig sabihin, hindi lahat ng kasalanan ay napatawad na sa atin ng Diyos. Nasaan ang salitang justification ng Panginoon sa atin? Okay, sige. Mukha lang ha, mukhang may point. Bakit nga na may hingi ng tawad? Pinatawad na. Kaya nga, justified, pinawalang sala na. At pinatawad na, ginawa ng matuwid. Alam nyo, mga kapatid, may pagkakaibang dealing ng Diyos sa mga kasalanan ng kanyang mga elect. Una, yung mga sins committed as sinners. Ikalawa, yung sins committed as sons. Magkaiba yun. Paliwanag muna natin yung sins committed bilang makasalanan. Yung believing sinner, na pag-aralan na natin yan sa Romans, sa Galatians, justified by faith. Di ba? Pag ang isang sinner nag-believe kay Jesus Christ, pinawalang sala na siya. Batay sa ginawa ni Kristo, yung pagsunod at kamatayan sa krus. Sa pamagitan ng dugo ni Kristo na nabuhos sa krus, ang kasalanan ay napawi at napatawad. Kaya ang isang taong sumasampalataya kay Kristo, justified na yan. So ang pinag-uusapan ay yung kapatawaran that comes to the sinner at the time of justification. Forgiven po yun. At dahil dyan, wala nang kahatulan pa ang na kay Kristo. Romans 8:1. Sabi ni Paul, there is now no condemnation to them who are in Christ Jesus. Now in chapter 5 verse 1, basahin natin Romans chapter 5 verse 1. Ito yung naipaliwanag na natin eh. Therefore, being justified by faith, ibig sabihin ng justified, pinawalang sala na, at pinatawad na, kaya may peace, mayroon ng peace. Reconciled na sa Diyos. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Therefore, ang justification, forgiveness of sin, deals with the guilt of sins in a total sense. And it deals primarily with the sinner's relationship to God. I repeat, relationship to God. Kasi pag ang tao ay nasa makasalanang kalalagayan, yung kasalanan ng nagpahiwalay sa kanya at sa Diyos. Isaiah 59:2. Ang tao malayo sa Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Wala siyang kaugnayan sa Diyos, wala siyang relasyon sa Diyos. Pero dahil kay Kristo at sa pagtitiwala niya kay Kristo, siyang dating malayo sa Diyos ay ibinalik. Basahin natin yung Romans chapter 5 verse 10. Romans chapter 5 verse 10. Yan. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. Reconciliation. Na-restore ang relationship. Nagkaroon ng relationship. The Father and the believing sinner. Naibalik siya sa Diyos. At yan ay sa pamagitan ng dugo ni Jesus Christ. Let us read in Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2, verse 12. Dito in-explain ni Paul yung nangyaring reconciliation ng sinner sa Diyos, yung believing sinner sa Diyos. Sabi ni Paul sa mga taga-Ephesus, that at that time ye were without Christ,
being aliens from the Commonwealth of Israel. Kita yung kalalagayan ng isang taong malayo kay Kristo, wala sa Diyos. Alien from the Commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise and having no hope and without God in the world. Yan ang kalalagayan ng isang taong makasalanan. But now, verse 13, in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Yan ang kalalagayan. So, yung kasalanan na nagawa ng believing sinner, pinatawad na, justified, naibalik siya sa Diyos, na reconcile, may peace. Yung dating Diyos na galit sa kanya, napayapa na yung galit, kaya peace with God. Ngayon, justified na, believer na siya, anak na siya ng Diyos. Hindi na nakagawa ng kasalanan. Ito ngayon ang issue. Ang pinag-usapan dito, yung sins committed after salvation. Ano gagawin? Hindi na kailangan i-confess. Kasi forgiven na nga eh. So dito makikita natin, forgiveness that comes to the sinning child of God. Iba kasi yung forgiveness nung hindi pa saved. Ito namang pinag-uusapan natin, forgiveness after na ma-save. At nakita naman natin yung instruction kanina eh. 1 John 1, 7, 8, 9, and 10. Basahin naman natin 1 John chapter 2. Yan. 1 John chapter 2. 1 John chapter 2 verse 1. My little children. Save yan hindi? Children eh. Little children na nga eh. Maaring sila ay itinuturing ni Apostle Paul, anak niya sa pananampalataya. Katulad ni Paul, tinawag niya si Timothy na son in the faith. Anak sa pananampalataya. My little children, these things write unto you that ye sin not. Okay. And if any man sin, nagkakasala o hindi? Nagkakasala pa rin, hindi? In-anticipate ni John, and if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Advocate. Anong salitang advocate? Ibig sabihin niyan, defense attorney. Kahit na na-save, na-justified, nagkamali pa rin, nagkasala pa rin, nakagawa ng kasalanan, mayroon siyang defense attorney. May magtatanggol pa rin sa kanya. Hindi mawawala yung justification eh. Ando na yun eh. Ang pinag-usapan kasi, itong mga kasalanang nagagawa after ng justification. Hindi mawawala yung pinawalang sala. Kasi may defense at may magtatanggol pa rin. At sino yun? Jesus Christ. You see? Ano ibig sabihin ng advocacy? Advocacy yan mga kapatid eh. Yan. We have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Ang advocacy kasi, that is the work of Jesus Christ para sa mga believers na nagkakasala pa rin. Sinning believers, na kanyang dinadala yung pagkakasala pa rin ng mga sinning believers with the Father, whereby, because of the eternal efficacy of Christ's sacrifice, He restores them to fellowship. Here, ang issue ay restoration of fellowship. Yung una, restoration of relationship. Dito, fellowship. Bakit po? Sapagkat ang isang Kristiyano, saved na, pag siya nakagawa ng kasalanan, apektado yung kanyang fellowship with the Father and the Son. Because we believe that sin interrupts fellowship, although it cannot change relationship. So para maibalik yung fellowship, anong gagawin?
sabi ni John, confess. If we confess our sins. Balik tayo doon, mga kapatid. Verse 9. 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. You see, when a Christian commits sins and he is doing things that are not in agreement with God, it is not according to God's will, ano mangyayari? Hindi magkakaroon ng fellowship. Tulad din ba, in verse 7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship. Yung bang Kristiyano na gumagawa ng kasalanan, nasa light? Ha? Wala siya sa light. Ngayon, kung wala siya sa light, paano siya makakapag-fellowship with the Father and the Son? Maapekto ng fellowship. Ngayon, para may balik ang fellowship, balik ka sa light. Confess mo sins mo. Hingin tawad. At may promise, He is just to forgive you your sins and to cleanse you from all unrighteousness. See? Para makatamo ng forgiveness, we must confess and forsake the sin. Si David may sinabi din dyan in Psalm 66, verse 18. Psalm 66:18. Psalm 66:18. Pagka ang isang anak ng Diyos gumagawa ng kasalanan, tapos ayaw niyang i-confess, ayaw niyang aminin. Confession means to agree with. Na mali ang ginawa mo, kasalanan ang ginawa mo, sumasang-ayon ka na ang Diyos ang tama, ikaw ang mali, yun ang confession eh. Ngayon, pag hindi mo aminin, ayaw mo i-confess, sabi ni David, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Hindi kanya pakikinggan. So, ano dapat gawin? Give up. Give up your disobedience. Give up your sins that you've been hiding and keeping. Confess. Ask God's forgiveness. So, kailangan bang mag-confess? Pag nagkakasala. Bakit ang turo nila hindi na raw kailangan? Kasi justified na. Hindi naintindihan ang ibig sabihin ng justification eh. Ngayon, ang tanong, justified na, saved na, hindi na ba nagkakasala? At kung makagawa ulit ng kasalanan, ano gagawin? Wala ba sinabi ang Biblia kung anong gagawin? Ano, maniniwala tayo doon sa turo nila? O maniniwala tayo sa turo ng Biblia? Sinabi ba ng Bible, wala nang gagawin, justified na eh. Minsan lang magpatawad ang Diyos, hindi na kailangan paulit-ulit pa. Paulit-ulit na hingin ng tawad. Parang hindi kayo naniniwala na kayo pinatawad ng Diyos. Parang hindi kayo naniniwala na kayo ay hindi na-justified. Ganun ang pinalalabas eh. You see? Wala nang gagawin, hindi na kailangan paulit-ulit na paghingi ng tawad. Di ba nakakagawa pa rin ng kasalanan, paulit-ulit din. Kaya kahihingi ng tawad kasi paulit-ulit kang gumagawa ng kasalanan. At ang sino mang magdi-deny niyan, ano sabi ni John? Sinungaling. Kaya paulit-ulit hingin ng tawad. Napakaliwanag ng turo ng Biblia, no? Ang turo ni Apostle John, yan ang apostolic doctrine. Yung turo nila, yan ang turo ng dyablo. Wala sa Bible. See?
So nakita natin, the believer of Christ still commits sins. Kasi nandiyan pa yung indwelling sin nandiyan pa yung flesh. Diba? And pagka nakapag-commit ng sin, yung fellowship, mababreak. Yan. Kaya, kailangan i-confess. Dahil kailangan niya ng forgiveness of sin. Ayon sa verses 9 and 10 ng 1 John. At, eto, this is the point mga kapatid. Kaya meron pa ring assurance na patatawarin sa kanyang mga kasalanan because the blood of Christ is the divine provision for forgiveness and restoration of fellowship. This is my point mga kapatid Kaya nga humingi ng tawad ulit kasi nga nakagawa ng kasalanan. At kaya humingi ng tawad dahil tayo naniniwala na may nakalaan palagi na kapatawaran sa bawat kasalanan nating nagagawa sa araw-araw. And this is a fresh claim of God's forgiveness every time we commit sin and confess it to God. There is always a blessed hope and assurance that God's forgiveness is always available due to what Christ did at Calvary. That is the reason why I am encouraged to ask God's forgiveness. Kasi I believe na yung ginawa ni Kristo sa krus para sa kapatawaran ng lahat ng aking mga kasalanan, past, present, and future. Yan ang dahilan kung bakit humingi ulit ako ng tawad. Kasi naniniwala ko, may available na forgiveness. Hindi dahil sa hindi ako naniniwalang pinatawad na ako ng Diyos sa nakaraan Hindi. Kaya nga ako humingi ng tawad kasi nga naniniwala ko available pa rin ang kapatawaran ng Diyos. Naintindihan nyo? At hindi yung dahil sa napatawad na, hindi na kailangan humingi ng tawad. Parang dinidiscourage ka pa Diba? Kaya ako humingi ng tawad dahil naniniwala ko, available, palaging available ang kapatawaran ng Diyos. Dahil yan sa ginawa ni Jesucristo. Bagamat tayo po ay justified na by faith, pero ang faith must still be exercised daily for God's fresh forgiveness of our daily sin. Kaya nga sabi ko nga, ako'y muling humingi ng tawad sa Diyos, hindi dahil sa hindi ako naniniwala na ako ay pinatawad na ng Diyos sa lahat ng mga kasalanan ko sa nakaraan. Kaya nga ako muling humingi ng tawad dahil naniniwala ako na ako ay pinatawad ng Diyos. At ang kanyang kapatawaran ay laging nakalaan para sa mga sariwang kasalanan. I am not asking forgiveness for my past sins. I am asking forgiveness for my present sins. And I believe God's forgiveness is always and readily available. See? Kaya mali yung akala niya na hindi na kailangan humingi. Hindi ho. Kaya nga sabi nga ni James, ni John, we have an advocate. Kaya ko sinulat to upang huwag kayo magkasala. Ngayon kung magkasala, kasi nga hindi nga sinunod yung sulat Don't worry, we have an advocate. And because of that, I am encouraged to confess my sins and ask God's forgiveness. See? Dahil kung minsan lang ako pinatawad ng Diyos sa mga kasalanan ko, paano yung mga bagong kasalanan? Diba? Wala nang nakalaang kapatawaran. Ganun ba yun? At dahil sa justified na ako, no need to ask God's forgiveness about kasalanan nagagawa ko sa araw-araw. Maling turo. Finally, mga kapatid,
Ano ba ang epekto ng kasalanan sa mga anak ng Diyos? May epekto yan eh. Kasi ito po yung tanong, no? Ito ang tanong ko. Ano kayang nararamdaman nitong mga nagtuturo ng heresy? Na hindi na daw kailangang humingi ng tawad. Ano kayang nararamdaman ng mga ito kapag sila ay nakakagawa ng kasalanan? Yan ang tanong ko. Ano kayang nararamdaman nila? May konsyensya pa ba sila? Pagka ba sila nakakagawa ng kasalanan, nakukonsensya sila o hindi na? Yan ang tanong. Nababagabag kaya sila? Ngayon, ano kaya ang ginagawa nila? I'm just curious. I'm just wondering. Itong mga nagtuturo ng ganito eh. Pagka ba sila nagkasala, dead man na lang? Pinatawad na naman ako ng Diyos eh. Okay lang yan. No need to confess. No need to ask God's forgiveness again and again and again and again. Dead man na lang. Ito, mga kapatid, bago tayo magtapos, bigay ko sa inyong 4 na dahilan kung bakit kailangan pa rin natin humingi ng tawad. Kahit tayo justified na eh. At yun ang dahilan eh. Kaya tayo hingi ng tawad kasi readily available palagi eh ang kapatawaran ng Diyos. Una, mga kapatid, yun na nga sabi ko, kaya tayo humingi ng tawad dahil naniniwala tayo na laging may nakalaang kapatawaran ang Diyos sa atin. Kung papaanong sinabi ng Diyos kay Peter na pag magpapatawad sa mga nagkakasala, hindi lang 7 times. Kasi sabi ni Peter, Panginoon, ilang beses ko bang patatawarin ang aking kapwa na nagkasala sa akin? 7 beses? Hindi, sabi ng Panginoon. 70 times 7. O 7 times 7. So 7 times 7, ilan yun? So pang 50, wag mo nang patawarin. Meron siyang, tawag dito? Yung 49, meron siyang, kumbaga, yung bang, meron siyang credit. 49 credits. Pagdating sa 50, singilin mo na. Ganun ba sabi? Hindi. Every time na magkakasala ang kapwa mo, humingi ng tawad, patawarin mo. And Diyos kaya? Paano kaya? Pag tayo nakagawa ng kasalanan, hingi tayong tawad, hindi tayo patatawarin ng Diyos? Sabihin ng Diyos, di na kailangan. Next time ha, paulit-ulit ka. Nakabwisit. Paulit-ulit na lang, hingi ng tawad. Wag na! Anong gagawin ko? Abala ka. Di ba kanina ang tanong ko, saan niya nabasa sa Bible na pagka ang isang anak ng Diyos nagkasala, hindi na kailangang mintawad? Pakita nga, kahit isang talata. Ito, itinapat natin, ang daming verses na nagpapatunay, humihingi ng tawad ang tunay na anak ng Diyos. You see? Kasi naniniwala ang mga anak ng Diyos na laging may nakalang kapatawaran ang Diyos. Pangalawa, bakit kailangan humingi ng tawad? Dahil ang konsensya ay hindi matatahimik hanggat hindi ikino-confess ang kasalanan at hinihingi ng tawad sa Diyos. Alam nyo, ang isang tunay na anak ng Diyos, kapag nakagawa ng kasalanan, nakakaramdam siya ng kabigatan. Ulitin ko ang tunay na anak ng Diyos, pagka siya nakagawa ng kasalanan o anumang pagkakamali laban sa Diyos, nabibigatan ang kanyang kalooban.
Ang puso niya ay punong-puno ng kalumbayan. Siya ay napipighati. And you know what? How few know what it is to be in agony for sin. Or what a broken heart means. Every time he commits sin against God. Ilan lang nakakalam yan. Kung gaano kabigat. Kung paano magkaroon ng broken heart na in agony because of that sin lingering in the heart. Ngayon, paano maibsan yung kabigatan yan? Kimkimin mo? Tago mo? Hindi na kailangan mag-confess, hindi na kailangan may tawad. Paano yun? Yung kabigatan. Ano yun? Baliwalayin ko? Baka itong mga nagsasabi ng ganyan, baka mawalang konsensya, kaya tanong ko, may konsensya kaya sila? Pagka ba sila nagagawa ng kasalanan, nababagabag ba sila? Nabibigatan ba sila? Kasi kapag hindi humingi ng tawad ang santunin ng Diyos, hindi siya mapakili. At wala siyang kapayapaan. Kabigatan ang kanyang nararamdaman. Gaya ng naunan niyang naramdaman sa kapanganakang muli. So I suspect na yung mga nagtuturong yan, hindi pa nakaranas ng kapanganakang muli. Sapagkat yung kabigatan ng kasalanan ay nadarama at nararanasan yan sa regeneration. At doon niya nakita ang pangangailangan niya ng tagapagligtas, si Jesus Christ. At yung experience na yan, mga kapatid, hindi yan nag-umpisa sa regeneration at natapos sa regeneration. Yan ay patuloy na magiging karanasan ng mga tunay na anak ng Diyos. Lalo na pag sila'y nakakagawa ng kasalanan. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Laging may kabigatan. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, mapalad ang mga nananangis. Blessed are they that mourn. Ano yung mourn? It is mourning over sin. Tinatangisan ng kasalanan. At yung pagtangis na yan, nag-umpisa yan sa regeneration at hindi po yan matitigil hanggat may kasalanan. Naunawaan niyo po, si Pedro nung nagkasala, nung dininay niya si Jesus Christ 3 times, ano naramdaman niya? Bitterness. He wept bitterly. Si David, nang siya nagkasala laban sa Diyos, ano ang kanyang naramdaman at naranasan? Basahin natin. Psalm 31. Psalm 31. Pakita ko lang sa inyo, ito mga totoong saved, ito mga totoong nakaranas ng kapanganakang muli. Ganito ang kanilang experience. Pare-pareha sila. Psalm 31, verse 10. For my life is spent with grief, and my years with sighing. My strength faileth because of mine iniquity, and my bones are consumed. Yan ang kalalagayan ng isang Kristiyano na yan, anak ng Diyos, na pagka nakagawa ng kasalanan. Mabigat. You see? Another, Psalm 32, verse 3. Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. Ito yung binasa natin kanina. Kita nyo, pagka ang isang tao ay nag-keep silent, may kasalanan ginawa, at nag-keep silent. When I kept silence, my bones became old through my roaring all the day long. For day and night thy hand was heavy upon me. Di ba? Ayan. Nakaka-relate ba kayo? Relatable ba to? Meaning, do you actually experience this? Ramdam mo ang kamay ng Diyos mabigat sa iyo. Bakit? Kasi nasa disobedience ka.
May tinatago kang kasalanan. And you are a child of God. Hindi ka talaga patatahimikin ng Diyos. Kasi ayaw ng Diyos na maging masaya tayo pagka tayo gumagawa ng kasalanan. Ayaw ng Diyos yan. Ayaw niya na maging maligaya tayo sa paggawa ng kasalanan. Kaya sabi ni David, ang bigat ng kamay niyo sa akin, Panginoon. My moisture is turned into the drought of summer. Kaya verse 5, para maibsan ang kabigatan, I acknowledge my sin unto thee. You see? Yan lang ang tanging paraan. And mine iniquity have I not hidden. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Kaya ang resulta, gumaan ang pakiramdam. Naibsan. Yan po yun eh. Yan ang tunay na karanasan ng mga totoong anak ng Diyos. Another 38 verse 3. Isa pa. 38 verse 3. There is no soundness in my flesh because of thine anger. Bakit galit ang Diyos? Neither is there any rest in my bones because of my sin. O ngayon, anong gagawin mo? Bigat na bigat ka. Tago mo na lang, deadmahin mo na lang yung kasalanan mo. Ganon, huwag ka na hingi ng tawad. Huwag ka na magko-confess. Kasi paulit-ulit na lang. Ganon ba yun? Nakikinig tayo sa ganun turo. Sa kanila na lang yan. Bira yan. Na-encounter ko yan eh, tinuturo. Sobrang gracer. Aba, hindi na raw kailangan. Maliho. Lalo nga eh. Pag talagang naliwanagan mga kapatid, matitis mong ganyan ka. Kaya ang tanong ko eh, pagkakaya sila gumawa ng kasalanan, ano? May konsyensya ba sila? Ang bigat niyan, mga kapatid. You see, confession is the only way to peace. The sin will lie like a burning coal upon your conscience until it is acknowledged with ingenuous grief to God. At yan ang pangkaraniwang karanasan ng lahat ng mga anak ng Diyos kapag sila ay nakagawa ng kasalanan. Nananangis ang lahat ng mga tunay na anak ng Diyos pagdating sa kasalanan. Gusto ko sinabi ni Arthur W. Pink, sabi niya, it is not the absence of sin, but the grieving over it which makes or which distinguishes the child of God from empty professors. Ulitin ko it is not the absence of sin, but the grieving over it, which distinguishes the children of God from empty professors. Meaning, ang tunay na mga anak ng Diyos, pagka sila'y nakagawa ng kasalanan, they grieve over it. They mourn. Tinatangisan nila. At itong pagtangis sa kasalanan ay nagsimula ho yan sa kapanganakang muli at magpapatuloy po yan hanggang sa katapusan ng kanilang buhay. So yun ang pangalawang dahilan kung bakit kailangan i-confess ang sins. Mabigat pag hindi mo i-confess. Pangatlo, i-confess natin ang ating mga sins dahil ang banal na espiritu ay nag-grieve. Kasi sabi ni Paul sa Ephesians 4:30, grieve not the Holy Spirit. Kailan nag-grieve ang Holy Spirit? Puntahan nga natin yan, Ephesians 4:30. Ephesians 4:30. And grieve not the Holy Spirit of God. Kita nyo, ang Holy Spirit hindi yan bagay, persona yan. May damdamin yan Napipighati, nalulungkot, nasasaktan. Paano siya napipigati? Paano siya nasasaktan? Pagka gumawa ng kasalanan. Kaya nga sabi sa verse 25, sabi ni Paul,
Wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Sin grieves the heart of the Holy Spirit. It seriously and grievously grieves the heart of God every time we sin against Him. Ngayon, kapag grieve ang Holy Spirit, hindi ba dapat tayo rin grieve? So yun ang tanong, pag tayo ba'y gumagawa ng kasalanan, nagigrieve din ba tayo o Holy Spirit lang nagigrieve? Kasi kung totoong Holy Spirit na nanahan sa atin, gumawa tayong kasalanan, nagigrieve siya, dapat tayo rin nagigrieve. Ngayon, pag ikaw nagigrieve, para mapawi yung grief mo at saka ng grief ng Holy Spirit, ano dapat mong gawin? Hindi humingi ka ng tawad sa banal na Espiritu. Kita mo yan? Kaya yung objection na paulit-ulit hingin tawad. Pagka ikaw ba nagkasala sa tatay mo, hindi ka hingin tawad? Pagka ikaw ba nagkasala sa nanay mo, hindi ka hingin ng tawad? Nagkasala ka sa asawa mo, nagkasala ka sa anak mo, nagkasala ka sa kapwa mo, hindi ka hingin ng tawad? Di ba humingi tayong tawad? O ngayon sa Diyos, nagkasala ka. Hindi na kailangan humingi ng tawad? Ang bihirang turo yan. Yan ang itinuturo ng mga sasabing saved daw sila. Sumampalataya. Kita nyo na? Heresy yan. Sabing sovereign gracer pa. Turo yan mga kapatid. Maling-mali po yan. Ano ba natin? Pasalamat nga tayo. Ang Diyos nagpapatawad lagi. Tayo nga, hindi tayo marunong magpatawad eh. Kaya nga, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Ibig sabihin niya, pag hindi tayo marunong magpatawad ng ating kapwa, ay hindi tayo patatawarin ng Diyos. Well, another sermon niya, yung pagpapatawad. Dito lang muna tayo. Finally, conclusion natin mga kapatid. Proverbs 28:13. Last verse. Proverbs 28:13. He that covereth his sins shall not prosper. So paano yung mga nagkasala, hindi na raw kailangan humingi ng tawad, hindi na kailangan i-confess? Paano ito? Ano, tatago na lang. He that covereth his sins shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Tandaan niyo itong turong ito. So, kailangan pala sa tuwing tayo'y magkakasala, kailangan humingi ng tawad. At kapag hindi nakahingi ng tawad, masasabi ba na hindi na anak ng Diyos? At kung paulit-ulit tayong hihingi ng tawad, ibig sabihin hindi lahat ng kasalanan ay napatawad na sa atin ng Diyos. Nasaan ang salitang justification ng Panginoon sa atin? Lumalabas pa din na ang kaligtasan natin nakabase sa paghingi ng tawad. Totoo ba yun? Hindi. Yung kaligtasan natin hindi nakabase sa paghingi natin ng tawad. Yung kaligtasan natin nakabase kay Kristo sa ginawa niya. Kaya may kapatawaran laging nakalaan. Siguro pag ako nagpe-pray, may nakakapansin, bakit si Pastor Norman laging ang panalangin ni patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan, hugasan niyo kami sa dugo ni Kristo. Bakit? Hindi pa ba nahugasan yung kasalanan niya ng dugo ni Kristo? Siguro may nagtatanong ng gano'n. Diba nababanggit ko yon? Ba't ko pinapanalangin yun? Kasi nga naniniwala ko na laging available ang dugo ni Kristo.
sa bawat kasalanang nagagawa ko araw-araw. Kaya humingi ng tawad. Hindi dahil sa hindi ako naniniwala na patawad na ako ni Kristo. Hindi dahil sa hindi na naman ako anak ng Diyos. Mali eh. The more nga ako na-encourage na humingi ng tawad dahil sa katotohanan ang dugo ni Kristo laging available. Past, present, and future. Ang mga tunay na anak ng Diyos, ang mga tunay na mga anak ng Diyos, kapag sila ay nagkakasala, ay umaamin, nagko-confess ng sin, at humihingi ng tawad sa Diyos. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang kanyang mensahe sa atin pong mga puso. Tayo po'y lumuhod, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita na pinayag sa amin napakaganda. Nagbibigay sa amin ng pag-asa, ng kaliwanagan, lalo na Panginoong Diyos kapag kami nagkakasala pa rin. Hindi dahil sa umiibig kami sa kasalanan, hindi po, kundi dahil po dala ng aming old nature, dala ng aming flesh, nandito pa yung indwelling sin na yun pong nagpapahirap sa amin sa tuwing nais naming sumunod sa inyo at gumawa ng tama. Panginoon, nakakagawa pa rin kami ng kamalian. Meron pa rin kaming nagagawang mga pagsuway, bagamat willing kaming sumunod. At yan ay nagdudulot sa amin, Panginoong Diyos, ng kalungkutan, matinding kalungkutan at kalumbayan. At ganyan nga po, Panginoong Diyos, ang lagi niyong gawin sa amin. Pagka kami gumagawa ng kasalanan, hindi kami sumusunod, huwag niyo pong patahimikin ang aming mga budhi. Kahit na yung kaliit-liitang bagay, kahit na kaliit-liitang kasalanan, huwag niyo pong patahimikin ang aming mga konsensya. Hanggat hindi kami nagsisisi, hanggat hindi namin isinusuko ang aming mga disobedience, hanggat hindi ho kami natututong sumunod sa inyo, Panginoong Diyos. Tulungan niyo po kami. Bagabagin niyo kami lagi. Huwag nawa magkaroon ng kalyo ang aming mga konsensya na kahit na maliit na pagsuway, baliwala sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na makasunod sa lahat ng inyong mga utos. Gawin namin ang iyong kalooban at yan ang aming maging kaligayahan. Patawarin niyo kami sa mga marami naming pagkukulang at mga kasalanan. Patawarin niyo kami, Panginoong Diyos. Patuloy niyo kaming hugasan sa dugo ng aming Panginoong Yesus. Na aming kiniklaim palagi, laging nakalaan ang iyong pagpapatawad sa mga nagsisisi ng tao sa kanilang mga puso. Oo, Panginoon naming Diyos, tulungan niyo kami na makapamuhay sa kabanalan, sa katwiran, sa katotohanan. Patuloy niyo pa kaming turuan, Panginoong Diyos. Marami pa kami mga bagay na hindi naintindihan at naunawaan. Kulang pa rin ang aming kaalaman. Ingatan niyo po kaming huwag kaming magkakamali sa mga paniniwala po namin. Napakarami ngayon, O Diyos, na nagtuturo ng mga kasinungalingan, ng mga maling aral. Napakarami ngayon na mga nag-aanyong tupa o kaya'y wolves in sheep's clothing. Tulungan niyo po kami na ma-discern po namin yan, ma-detect po namin yan upang kami po ay wag
madaya ng mga mali nilang aral. At patuloy na kami maninindigan sa tama at sa katotohanan. At ituturo namin kung anong tama, Panginoong Diyos, sapagat yan ang nararapat. Gabay niyo po ang aming buhay. Patuloy niyo kaming iingatan, Panginoong Diyos. Lagi niyo kaming aakayin sa landas ng katwiran, kaliwanagan, katotohanan, at kabanalan. Kahabagan niyo kaming lahat, kahabagan niyo ang aming sambahayan. At lagi niyo kaming gagabayan. Sa inyong mga kamay, amin po inabilin ang aming mga sarili at buhay. Ang lahat nito ay aming dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang gabi sa ating lahat. Tapos na ang ating banal na pagsambat, paglilingkod, pagtitipon. Pagpalain tayo ng ating Panginoon Diyos. Hanggang sa muli nating pagkikita.